Nabalot ng makapal at maitim na usok ang ilang bahagi sa Visayas Avenue sa Quezon City dahil sa sunog mag-aalauna ng hapon. Umaabot ito sa ikatlong alarma bago naapula matapos ang halos 2 oras. Nasa 30 pamilya ang apektado ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Bilyon-bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa pagpupuslit ng langis na patuloy na sinusugpo ng mga otoridad. Sa Batangas, naharang ang iligal na pagsasali ng diesel mula sa barko sa dagat. Arestado ang mahigit 20, kabilang ang 2 Tsino. Yan ang report ni June Veneracion. Bago magliwanag, sanib puwersang sinalakay ng Bureau of Customs, PNP CIDG Batangas at Task Force Aduana ng Philippine Coast Guard ang Subukin Port sa San Juan, Batangas. Kasunod yan ng mga impormasyong may smuggling o pagpupuslit ng petrolyo roon. Naaktuhan nila ang mismong pagsasali ng diesel mula sa motor tanker Filiza papunta sa mga nakapilang tanker truck. Nakumpiska ang 217,000 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 13 million pesos. Kinumpiska rin ang motor tanker at mga truck. Ayon sa customs, lumalabas sa gitna ng dagat ginagawa ang pagpupuslit ng petrolyo. Karga raw ng isang foreign vessel ang krudong isinasalin sa motor tanker Filiza. 26 na suspect ang naaresto sa operasyon, kabilang ang 2 umano'y Tsino. Yung 2 Chinese national daw po ay sinasabing taga-communicate o taga-pag-usap sa crew naman ng mother vessel na kanilang kinikita sa high seas sapagkat ang crew naman daw po ng mother vessel ay Chinese din. Maharap sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang mga nahuli. Gayon din ang may-ari ng barko at mga tanker truck. Ayon sa mga otoridad, dahil sa talamak na problema ng oil smuggling sa bansa, bilyon-bilyong piso mula sa buwis sa imported na langis ang nawawala sa gobyerno. Marami pa tayong follow-up operations at buong Pilipinas po ay naka-alerto na sa pagdating ng mga ganitong smuggled items. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasahang makabibili na ng 35 pesos per kilong bigas sa mga susunod na araw. Sa bisa kasi ng idineklarang food security emergency, may lalabas na ng National Food Authority o NFA ang nakaimbak nilang bigas. Kabilang sa mga mabibilhan ng 35 pesos sa bigas ang mga Kadiwa Center. Ayon sa NFA, lugi sila ng 12 to 15 pesos per kilo sa presyong yan. Pero sabi ng Agriculture Department, kailangan itong gawin para mapababa ang presyo ng bigas at mapaluwag ang mga bodega ng NFA sa pagdating ng mga bagong ani. Ayon naman sa Federation of Free Farmers Cooperative, tatamaan din ang kita ng mga magsasaka dahil bababa sa 17 to 18 pesos ang bentahan ng palay. Ang dapat daw gawin ng gobyerno ay habulin ang profiteers o mga nagsasamantala sa presyuhan. Ang bigas namang may maximum suggested retail price na 58 pesos per kilo, ibababa sa 55 pesos per kilo bunsod ng pagbura sa world market. Sisimulan yan bukas sa Metro Manila. Sa February 15 naman ito ipatutupad sa buong bansa. Sinagip sa Cebu ang isang binatilyong ginamit umano para barilin ng isang ginang. Nahuli naman sa Nueva Ecija ang hit and run na ikinasawi ng isang lalaki. Yan ang spot report ni Ian Cruz. Tumatawid ng lalaking yan sa highway sa Bataan nang mabundol ng pick-up. Imbes na huminto para tulungan ang biktima, dire-diretso lang sa pagharurot ang pick-up. Mabilis po talaga yung takbo ng pick-up at wala po siyang intensyon na huminto. Tinutugis ang pick-up driver. Sino man po siyang nakapagsagasa sa apo ko, magpakita ka naman, parang awa mo naman. 18 sasakyan ang inararo ng pick-up sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Dead on arrival sa ospital ang isang tricycle driver. Isa ang nasugatan. Hawak na ng mga pulis ang pick-up driver na nila ay nakainom. Sa Dalaget, Cebu, sinagip ang isang binatilyong edad 15 na ginagamit umanong hitman sa kalakalan ng droga. Nakuhanan siya ng baril. Nirescue siya ng mga pulis matapos siyang ituro ng ilang saksi na binaril umano niya ang isang ginang. Inaalam pa ang motibo sa pagpaslang.
tinutugis ang dalawang kasamahan niya. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa biglang pagpanaw ni Taiwanese superstar Barbie Hsu, natuon ng pansin ng ilan sa kanyang ikinamatay na pulmonya dahil sa trangkaso. Ang expert advice para maiwasan yan, alamin sa Fit Track ni Joseph Moro. Influenza-induced pneumonia ang sinasabing dahilan ng biglaang pagpanaw nitong weekend ni Barbie Hsu, mas kilala bilang si Sunshine ng Meteor Garden. Nasawi ang 48-year-old na Taiwanese actor-singer habang naka-family vacation sa Japan. Ayon kay Dr. Norberto Francisco ng Lung Center of the Philippines, ang pneumonia ay impeksyon ng mga tissue sa baga, posibleng dahil sa virus, bacteria, tuberculosis o fungus. Sa X-ray image ng normal o malusog na baga, maraming bahagi nito ang itim. Ibig sabihin may sapat itong hangin, pero kung may pneumonia, may tila puti-puting marka sa baga na posible mga bara. Cough, phlegm, it could trigger tightening of the airways. So pwede silang makaramdam ng shortness of breath. Similar to asthma or COPD kahit wala sila noon. Pag malala namumuti, nagko-consolidate or pwedeng hindi lang one side, pwedeng both side. Ang lalaot hindi ng trangkaso depende sa bagsik ng mikrobyo, tibay ng resistensya ng tao o kung may iba pa siyang karamdaman o comorbidity, pati kanyang edad o ang lagay ng kapaligiran. May flu outbreak pa man din ngayon sa Japan at posibleng ito ang tumama kay Hsu. Nagkaroon siya ng viral infection, which is usually the more common kind of infection. Hindi masabi ni Dr. Francisco kung may kinalaman din sa pagpanaw ni Hsu ang ulat na na-diagnose si Hsu ng epilepsy at mitral valve prolapse na may kinalaman sa valve sa puso. Ayon sa Lung Center of the Philippines, ang pneumonia ang pumangalawa sa mga sanhi ng mga pagkamatay ng kanilang mga pasyente noong isang taon. Kaya mahigpit ang paalaala ng mga eksperto na magdoble ingat lalo na ang mga may edad at may comorbidity. Dahil mahalagang malakas ang katawan laban sa pneumonia, ang tip-talk ng mga doktor, huwag abusuhin ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain, tiyaking may sapat na pahinga at dapat updated sa bakuna lalo na kung mahina ang resistensya. Yung strain ng virus, nag-mutate yan eh. Kaya every year nagbabago yung strain ng virus. And that's the reason why we give the vaccines yearly. Bukod sa flu vaccine, magpabakuna na rin laban sa pangunahing sanhi ng bacterial pneumonia. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Higanteng warship ng Navy ng China at dalawa pang Chinese vessel namataan sa Sulu Sea na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula Mindoro, naglayag pabasilan ang tatlong Chinese ships. Habang palapit ng Mindanao, sinalubong sila ng Philippine Navy Nomad Reconnaissance Plane, pati ng BRP Andres Bonifacio at BRP Apolinario Mabini mula sa AFP Western Mindanao Command. Hindi naman tinantanan ng BRP Cabra ang vessels 3301 at 3104 ng China Coast Guard hanggang makalabas sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na pag-ikot at paglapit ng mga barko ng China sa kalupaan ng Pilipinas, Pilipinas at Amerika, nagsagawa ng air exercise sa West Philippine Sea kabilang sa Bajo de Masinloc. Sabi ng China Southern Theater Air Force, sinasadyang pagsira sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea ang ginawang joint patrol ng Pilipinas kasama ang isang external country. Bagong hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Isagani Neres, nanumpa na sa harap ni Pangulong Marcos. Unang pagdinig kontra fake news ng Tri-Committee ng Kamara, gumulong na. Layunin nitong tutukan na matagal na raw problema ng pagkalat ng pekeng impormasyon online. Pero sa 41 vlogger na inimbitahan sa pagdinig, 3 lang ang sumipot. Pinagpapaliwanag sila. Nagsabi naman ng ilang vlogger na nasa ibang bansa sila, habang ang ibang di sumipot sa Korte Suprema dumulog para harangin ang pagpapadalo sa kanila sa pagdinig na anilay hindi in aid of legislation, kundi pagpapahiya raw sa kanila at paglabag sa kanilang freedom of speech. Tina Panganiban Perez, nagbabalita
Para sa GMA Integrated News. Isa sa mga bentahe ng Bohol ang turismong may kinalaman sa pakikisalamuha sa mga whale shark o butanding. Pero tigil muna yan alinsunod sa executive order ng gobernador ng probinsya. Ang pagpapakain at kahit simpleng paglangoy kasama ng mga gentle giant ng karagatan. Bawal muna sa mga bayan ng Lila, Albuquerque at Dawis. May masamang epekto raw ang pagpapakain sa mga butanding gaya ng polusyon at masamang amoy sa mga kalapit na bayan, kabilang ang Panglao na isa sa prime tourist spots ng probinsya. Pwede naman daw magbalik operasyon ng mga operator ng whale shark interaction activities kung susunod sa mga ordinansa. Ilang environmental advocate at organization na ang naunang bumatiko sa whale shark feeding at swimming na tinawag nilang ecological trap at peking ecotourism. Provider ako tatay ako Diba? Hindi ko isipin ko ba yung mga inisip nila, tapos magugutom yung pamilya ko. First ultimate male survivor ng starstruck na si Mark Heras, may nilinaw sa mga nagsasabing laos at wala na siyang career, kaya sumasayaw na lang siya sa isang club. Lagi naman ako vocal about it. Ang gusto ko makapag-provide for my family, lalo na sa mga anak ko. Any work na naibato sa akin, na i-offer sa akin, as long as alam ko hindi naman ako lugi sa talent fee, at the same time, wala akong tinatapakan na tao, sabi nga nila, at legal, I'll do it. At sa mahigit 2 dekada raw niya sa showbiz, hindi raw nagpapaapekto si Mark. Nagpaalam din daw siya sa misis na si Nicole Donesa bago tanggapin ang gig. Sarah Michelle Gellar, muling bubuhayin ang kanyang karakter sa reboot ng 1997 American horror fantasy series na Buffy the Vampire Slayer. Sa K-World, first full-length album ni G-Dragon ng Big Bang after 11 years, all set na sa February 25. Next week naman ang release ng debut solo mini-album ni Jisoo ng Blackpink. Gearing up na rin siya sa nalalapit na fan meet sa Manila. Sa susunod na buwan, ang GOT7 member naman na si JB ang magko-concert sa Pinas. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Core memory ng ilan, lalo na ng mga millennial, ang Meteor Garden. Pati na si Shan Chai, ang papel ng Taiwanese star na si Barbie Hsu. Sa kanyang biglang pagpanaw, ang ilang fans may throwback tribute. Yan ang report ni Aubrey Carampel. Ang locker na ito, hugi sa sakyang mesa na ito sa isang cafe. Sa tulay na ito, bahagi na raw ng core memories ni Sanchai, ang karakter sa Meteor Garden na binigyang buhay ng namayapang Taiwanese superstar na si Barbie Hsu. Dahil kasing edad ni Ched Oliva si Barbie, malalim daw ang hugot niya sa serye. Sinadya pa niya ang Taiwan para personal na makita ang mga lugar kung saan kinuna ng ilang eksena sa Meteor Garden. Maging si Ben, ibinahagi ang ibang hatak daw na naidulot sa kanya ng serye at ng heroine nitong si Sanchai. Naghahatak pa ako ng mga kapitbahay na manood sa bahay para sabay-sabay kaming manood. Binisita niya ang iconic spots sa National Chongqing University sa Taiwan. Ayan si Barbie Hsu. Oh my God! Pero si Victoria Pendaton, minsan na niyang nakita si Barbie sa isang fine dining restaurant. Hi! Oh my God! Of course. Oh my God. At nayaka pa ang idolo. Dapat masaya lang ako noon pero umiyak ako. Umiyak ako kasi I was so happy, very welcoming and very humble. Para sa kanila, na mayapa man ang sinubaybayan nilang idolo, ipinamana naman sa kanila ni Barbie Hsu ang pagkataong kaibig-ibig, matapang at may positibong pananaw na patuloy nilang isinasabuhay. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.